Kumusta mga lord, mga idol? May kwento naman ako pa mga idol tungkol sa anxiety disorder, mga sintomas ng anxiety, mga lords. Ang kwento ko mga lords, yung mga naranasan ko noon tungkol sa anxiety. Sobrang hirap mga lords. Sa umaga, maramdaman mo yung hilo, pangangalay, yung lagi kang kinakabahan, hindi mo maintindihan yung sarili mo. Kaya grabe mga lords, sobrang hirap. Tinamaan ka ng anxiety mga lords. Mga sintomas mga lords ng anxiety, yung dito parang may kabilaan, parang may laman laging hangin, di mo maintindihan. Tapos pag nakatayo ka, ganun yung katawan mo, para kang tinutulak na di mo maintindihan. Pag maglakad ka mga siguro 1 kilometro, parang hindi mo kaya, isipin mo siya, hindi mo kaya kasi kabado ka lagi kang kinakabahan. Tapos yung tiyan mo laging maingay, kumukulo, may yung dito mo nalay, tapos yung mata mo parang malabo, di mo maintindihan, malabo, malinaw. Kaya huwag kayong matakot pag tumaan kayo ng anxiety disorder, kasi may technique dyan mga lord. Tulad nito, ako po yung bula. Ngayon mag-alas 3, mamaya alas 4 maglalaro ako. Kasi dito ako gumaling sa paglalaro ng basketball, gawang papawisan ka ng marami. Kasi yung anxiety mga lord, may halong acid yan. Yung katawan natin kailangan magpapalit tayo. Kasi pagkatapos ng laro, isang laro ka, pinapawisan ka ng marami, iinom ka ng tubig niyan. Ngayon, toxin ng katawan mo, napapalitan na naman yun bago na naman yung ng pawis mo. At saka yung takot mo, yung kaba mo, nabawasan, nawawala talaga. Pero ang una niyan, halimbawa di ka pa maglaro, manood ka pa, halimbawa magkasunod kayo, tingin mo niyan, kabado ka, may iniisip mo, kayahanin ko kaya maglaro, nahihilo ako. Ngayon, huwag kang magpapadaig noon, kalmado ka lang. At saka isipin mo lagi, kaya ko to, kailangan mag-isipo ka. Pag umpisa ng laro niyan, huwag kang magalangan, pag-aalalay ka muna hanggang maging active yung utak mo, yung katawan mo. Pagpawisan ka na, lalo, siyempre gusto mong maganda yung laro mo, gusto mo umiscore, maganda yung pasa mo, na nalalaro na yung utak mo, wala na sa isip mo yung mga kinakatakutan mo. Kaya ang paglalaro mga lods, pinaka number 1 yan, nakakatanggal agad ng anxiety. Kung hindi kayo mahilig sa basketball, anong gusto nyong laro, anong gusto nyong pinapawisan kayo, football, tennis, pagja-jogging, gawin nyo, kasi malaking bagay yun kung kayo may anxiety disorder mga lods. Kasi ang anxiety disorder, maraming sintomas. Ito mangalay, ito tuhod, ito mangalay, ito. Tapos yung dito pag ginagano mo, tumutunog yan, dati wala ito. Tapos yung dito mo parang may mabigat dito. Minsan ginaganon ko dati, may nakapakong lamig, bilaan yan. Kaya pag nakatayo ka, mayroon kasing sintomas na anxiety mga lord, na nakatayo ka, hindi mo kayang tumayo ng matagal kasi akala mo mahina yung tuhod mo. Pero pag tingnan ka ng tao, normal ka lang, pero sa'yo, kargado ka, iba. Pero ang ginawa ko nun, hindi ako nagpapaalata kasi siyempre may katawan ako. Tapos parang lamya ka, mahina yung tuhod mo, pangit naman nung nagpapaalata. Kaya ang ginagawa ko, pinakain ko lang sarili ko, mag-isip ako. Kaya ang pagpapawis,
malaking bagay tungkol sa anxiety disorder. Kaya huwag kayong matakot, mga lord, mga kaibigan. Panoorin nyo lang lagi yung mga sasabihin ko tungkol sa anxiety kasi marami pa akong sasabihin sa inyo. Yung mga sintomas niyan, ang dami talaga para kayo bumalik. Mga lord, okay, like and share, comment lang please kung huwag kayo magsawa manood sa mga pinto tungkol sa anxiety disorder kasi marami kayong matutunan at mawawala yung mga nararamdaman nyo. Kasi may mga bagay na akala mo wala ka na, hindi mo na kaya, pero kaya na din yan, mga lord. Yung mga sintomas na anxiety na sa pagkain, natatakot ka, tapos kumain ng marami kasi baka iniisip mo, tataas yung BP mo. Pero hindi yun. Sa isip lang natin yun. Ginagawa ko nun, gulay. Lagi yun, gulay. Minsan naranasan ko na yung walang asin eh. Parang iba yung lasa. Siyempre, nasanay tayo sa ano. Halos lahat ng gulay, sinubukan ko na. Sari-saring gulay. Tapos minsan, uminom ako ng daw ng guyabano, tanlad, malunggay, yung San Pedro, yung maraming sambong, ampado, pinaghalo-halo ko na yan para madaling mawala yung anxiety ko. Pero naranasan ko yung mapakla na yung ano, siyempre, halo-halo na yung daw. Ginawa ko yun, 3 times a day. Ano-ano na lang ang ano ko, wala, pero nasa isip pa rin. Inom ka nun, ikaw pa rin ang magpagpagaling. Pero yung mga sari-saring dahon na iinumin mo, malaking bagay pa rin sa ating katawan para nakakatulong yun kung mayroon kang sintomas. Kasi hindi natin malinaw eh. Kasi sa anxiety disorder, mga lods yung sintomas na mayroon yung para kang may UTI ka. Hindi mo maintindihan kasi hindi ito mapiliran mo. Yung maintindihan, may kumukulo, sumasakit, may time na ihi ka ng ihi kasi sa takot natin yan eh. Paunti-unti, isip natin yan. Minsan parang may natitira, balik ka naman, balik ka ihi. Tapos pag tingnan mo naman yung ihi mo, malinaw yun. Kabado pa, isip mo kung ano-ano nang nararamdaman mo sa katawan mo. Pero pag natapang ka lang talaga, lahat mawawala yun. Basta kailangan mo lang talagang maging matapang. At yung payo ko sa inyo, yung pag-exercise at laging magdasal araw-araw, magkikipagpintungan sa mga kaibigan. Kahit natatakot ka, huwag mo magpapalata kasi kung sasabihin mo naman sa kanila, i-share mo, hindi kanila paniwalaan. Kasi naisip nila dati ko, ano ka, astig ka, malakas ka naman. Eh, tapos magkwento ka sa kanila, hindi kanila paniwalaan yan. Kaya tayo lang nakakalam, tayo pinamaan ng anxiety disorder kasi nag-upisa yan pag lagi tayo abusado sa katawan, trabaho, uyat, pagod. Bigla na lang tatama yan sa atin sa utak, sa katawan natin yung parang nangangalay na parang may malamig na pumapasok sa ating katawan, gulong sa ating ulo, utak, hindi natin na intindihan, mahirap na ipaliwanag sa kanila. Tapos yung kaba ng lakas dito, hindi mo malaman kung sa tiyan galing, sa puso, nandito eh. Yan, malakas. Kasi yung takot mo, pero kung nakatangan mo, nawala siya. Lalo pag nasa labas ka, gusto mong umuwi agad, higa-higa, relax. Pero pag uwi mo, nawala lang yun. Pag mag-isip ka na naman, lalabas ka, ayun na naman. Lalo sa maraming tao, takot ka. Kaya minsan, pag mahina ang ano mo, kursunada mo, hindi ka matapang, talo ka talaga dyan. Kaya kailangan matapang ka. Huwag kang magpapakita na takot ka. Kasi pag nadaig ka dyan, napakahirap labanan. Saluin ng depresyon yan. Lalo tayo. Kaya kailangan tapangan. Kumain ka kahit anong pagkain na. Tamang pagkain lang din na. Kasi hindi pwedeng malipasan ka. Kasi doon lalo siyang umatake. Kailangan nasa tamang oras.
Huwag mong isipin yung mga bawal-bawal na pagkain. Basta ang kailangan, kumain ka sa tamang oras, exercise, disiplina sa katawan, tamang tulog, kasi sa anxiety, pinakamatas na tulog mo 5 oras sa akin. Sige mga lods, marami pa akong kwento. Kaya pati-like, subscribe lang. Ako'y maglalaro na. Ito nakatulong kung kayo kayo. God bless you. Pati-like, subscribe, and share. Comment lang kayo mga lods. Salamat. Marami pa akong kwento. Abangan nyo. Wanda Gohoy Channel. Salamat. Magandang hapon.